So, before tayo mag-proceed, let us talk about moral fables. When we say moral fables, it is our short stories that teach lessons about right and wrong behavior. They are usually simple stories with animal characters that act like humans. Even if they are short and easy to understand, they carry deep meanings. Many cultures around the world use fables to teach children important values such as honesty, patience, wisdom, and kindness. So, let's proceed to the three traditional fables from different parts of the world. First is Panchatantra from India, the monkey and the crocodile. Second, Aesop's fables from Greece, the crow and the pitcher. Third is fables from Philippines, ang pagong at ang matsing. Next, let's proceed to origin. First is the monkey and the crocodile, Panchatantra from India. Panchatantra is an ancient Sanskrit text around 200 BCE, attributed to Vishnu Swarma, found in the first book Mitra Beda or Laws of Friends. Panchatantra stories were designed to teach niti or policy, wisdom, and conduct, to prince using animals to symbolize human traits. Now, let's proceed to summary of the story, the monkey and the crocodile. Dito kasi si monkey and si crocodile is magkaibigan sila. Dahil si monkey is palagi siyang nagbibigay ng mga pagkain kay crocodile. And then, one day, ang gusto ng asawa ni crocodile na kainin yung puso ni monkey. Dahil alam niyang matamis daw yung puso ni monkey kasi alam niyang palaging prutas yung kinakain ni monkey. Kaya naman, one day, parang inaya ni crocodile si monkey na sumakay sa kanyang likod. And then, doon niya na ni-reveal yung parang plano ng kanyang asawa na kunin yung nakainin yung puso ni monkey. And then, ito namang si monkey, matalino siya. Sabi niya sa kanyang kaibigan ay, teka lang, naiwan ko ang aking puso sa kabilang pampang, kunana ni monkey. And then, ito namang si crocodile ay parang naniwala naman siya kay monkey. Kaya naman, bumalik sila sa kabilang pampang. And doon na pagkababa ni monkey ay doon na siya nakaligtas sa masamang balak ng mag-asawa. Ngayon, dumako naman tayo sa philosophical insight. First is friendship versus betrayal. Nabanggit ko, so paano nga ba naipakita yung friendship ng dalawa? And nabanggit ko naman na kanina is yung pagtulong or pagbibigay ni monkey ng mga pagkain kay crocodile, ganito ganyan. And doon naman sa betrayal, sa doon sa kwento na dahil sa nangialam yung asawa ni crocodile na parang dahil sa kasakiman ng asawa ni crocodile, gusto niyang makuha ang puso ni monkey. Kaya naman parang winalang bahala na lang ni crocodile yung friendship nila ni monkey para sa kagustuhan ng kanyang asawa. Next naman is makikita din natin yung wisdom versus strength. Alam naman natin na malakas talaga si crocodile physically. Pero si monkey is nagpakita siya ng kanyang talino at mabilis na pag-iisip para makatakas sa kung ano man yung plano ng mag-asawa. And third is greed versus manipulations. Dahil sa pagiging sakim ng asawa ni crocodile at nagmanipulate siya para manipulate niya si crocodile para makuha ang gusto niya, pero sa huli is napagtagumpayan or natakasan naman ni monkey yung masamang balak ng mag-asawa. And dito is parang pinapaalala sa atin na minsan ang kasakiman ay madalas nauuwi sa kabiguan. And next is Mitra Beda or parang pagkakabuwag ng pagkakaibigan, dahil
Kahit matalik mong kaibigan ang isang tao, pwedeng masira dahil lang sa kasakiman or pagpandaraya. Mag-proceed naman tayo dito sa moral of the story dito sa The Monkey and the Crocodile. Choose friends wisely, intelligence is stronger than brute force. So, nasabi ko naman na yun kanina. Dito na lang tayo sa choose friend wisely. Minsan kasi kapag alam natin ka-vibes na natin yung isang tao, parang sa atin is totoo siyang kaibigan. Parang yung unang tingin nga parang mukhang friendly ito, parang magka-vibes kami, magka-match kami nito, parang BFF forever na kami, ganto ganyan, hindi mo alam parang fake pala siya, parang sa labas na katauhan niya is mabait siya. Pero doon pala sa loob-loob niya is parang pangit yung ugali, ganto ganyan, hindi mapagkakatiwalaan, ganyan. And alam naman natin kapag ang tunay na kaibigan is hindi tayo parang ilalagay sa panganib. Kahit anumang sitwasyon, parang hindi niya i-risk yung friendship niyong dalawa. Now, let's proceed to Aesop's fables from Greece. As we all know, Aesop is an ancient Greek storyteller, and he was known for his wit as he used animals to teach lessons on human behavior, leaving a legacy that includes stories like The Tortoise and the Hare, The Boy Who Cried Wolf, and our story for this day, which is The Crow and the Pitcher. Aesop is credited with writing thousands of fables, which is, I've mentioned a while ago that Aesop uses animals as the main character. His fables often feature animals with human characteristics na na-mention kaninang stories such as The Crow and the Pitcher. And he uses animals to discuss social issues and human nature, allowing him to offer criticism without risking direct confrontation. So, while we credit Aesop, the story was part of an ancient oral tradition. Before being transcribed, its most famous early written versions came from the Greek poet, which is Bianor, and the Latin fabulist, which is Avianus. It is officially listed as number 390 in the Perry Index. The Perry Index is the most widely used scholarly classification system for Aesopica, or ito yung collection ng mga fables which is naka-attribute kay Aesop. And it was created by Ben Edwin Perry, which is a professor of classics at the University of Illinois, in his 1952 work, which is the Aesopica. And The Crow and the Pitcher I listed as the 390 because of the specific way Perry organized his list to move away from the traditional. It is helpful and in alphabetical order. Bianor and Avianus ay na-mention din, which is si Bianor ay Greek and si Avianus ay Latin, where they are the ones who finally lock it down in poetry, which is they ensure that the fables ay magsusurvive pa sa Middle Ages. Unlike the other fables, which they emphasizes yung talking solely into animals and engaging in human-like politics, this story, or The Crow and the Pitcher, is a unique fable because it focuses on a physical, mechanical, problem-solving scenario. So, let's now proceed with the story The Crow and the Pitcher. The Crow and the Pitcher is a narrative masterclass in simplicity. It is started when a thirsty crow finds a pitcher with water at the bottom. So, yung nauuhaw na crow ay nakakita siya ng pitcher. And since nauuhaw na siya, pumunta siya ron. And then, nakita niya that yung pitcher na yon ay may laman na water pero nasa pinaka-bottom. But the problem is, masyadong mababa yung water and yung neck ng pitcher ay napaka-narrow. After failing to tip the heavy vessel over,
the crow experiences a flash of insight. So, nagkaroon siya ng aha moment. It begins picking up pebbles or nagsimula na siyang kumuha ng mga bato using his beak one by one and dinadrop niya ito into the pitcher so that yung nasa bottom na water ay unti-unting aangat hanggang sa makarating sa neck ng pitcher. As the pebble sinks, unti-unti rin tumataas yung level ng water. It displaces the water, gradually raising the level until yung thirsty crow ay makainom siya and na-save niya yung kanyang life. Makikita natin sa fable, which is the crow and the pitcher, the empiricism, which is the idea that knowledge comes from observing and interacting with the physical world. The Stoic thought in the fable is that the crow does not complain about the heat or the shape of the pitcher. Instead, it accepts the reality of the situation. Tinanggap niya kung ano yung situation or kung nasaan siyang sitwasyon. And nag-focus siya on ano pa yung pwede niyang gawin, ano yung idea para makasurvive siya. And it is a transition from passive suffering to active reasoning hanggang siya magka-idea na siya kung paano ang gagawin niya para makasurvive and para makadrink ng enough water. So the crow and the pitcher emphasizes that patience and persistence lead to success. Kagaya nung crow, naging patient siya and nagkaroon siya ng persistence para malagpasan yung kinahaharap niyang conflict. And the small efforts add up. So, kahit gaano man kaliit yung effort na yun, nag-a-add pa rin yun para maging successful kung ano man yung plan or kung ano man yung gagawin natin. And it is important also to be patient and we must also be persistent. So, that's all for the Aesop's Fables from Greece, which is the crow and the pitcher. Let's proceed to origin. Ang Pagong at ang Batching is a famous Filipino folktale. It was retold by Dr. Jose Rizal when he was young in 1889. The story originally came from the oral tradition of the Philippines, where stories were passed from one generation to another generation through storytelling. For the summary, the story is about a turtle and a monkey who found a banana plant. They decided to divide it into two. The monkey chose the top part with leaves because he thought it was better. The turtle got the bottom part with roots. After some time, the turtle's plant grew and produced bananas, but the monkey's plant died. The monkey became jealous and angry, so he tried to take a revenge on the turtle. In the end, the monkey suffered because of his bad actions. The philosophical insights. This story teaches several important ideas about life. First, it shows that being slow does not mean being weak. The turtle may be slow, but he was wise and patient. Second, the story shows that intelligence and patience can be stronger than physical strength. The monkey relied only on his quick decision, while the turtle thought carefully. It also shows that jealousy can destroy friendships. Instead of being happy for the turtle, the monkey allowed his jealousy to control his action. Lastly, the story reminds us about cause and effect, which means that our actions always have consequences. Lastly, the moral of the story. The story teaches us to think carefully before making decisions. We should not be greedy or jealous of others. Patience can bring good results, bad actions will always return to the person who does them. Dito naman tayo sa similarities across cultures. First, all the stories use animals as characters na kung saan parang mas more fun siya or para mas makaka-relate yung mga bata kasi familiar sila sa mga animals na ginamit nila as characters. Just like the first fables is the monkey and the crocodile. Next is yung sa preacher, sa the crow and ni Pagong tapos ni
Matsing. Second naman is, all stories teach moral lessons. And dito naman is, each story leaves a meaningful lesson. Sa The Monkey and the Crocodile, para ipinakita dito na kapag mabilis kang mag-isip or matalino ka, ay makakatulong, parang ang laking impact nun para makaligtas ka sa kahit anumang panganib, just like what Monkey did. And dito naman doon naman sa The Crow and the Pitcher, we learned that perseverance and clever thinking can solve problems. Doon naman yung sa ginawa naging way ni Crow para makainom sa pitcher, yung ginawa niyang naglagay siya ng mga bato, ganto ganyan, para makainom siya. And then naman yung last is yung ang pagong at ang matsing. Parang tinuturuan tayo dito na that greed and trickery have consequences. Dito naman yung pagiging sakim ni Pagong na these stories are not just entertaining, na kung saan ginaguide tayo para makapili ng magandang choices. Third is, the story shows cause and effect. And dito, every action in these stories has consequences. Halimbawa na lang sa doon sa The Crow and the Pitcher. And because the crow couldn't reach the water, parang yung nga sinabi ko kanina, nag-drop siya ng mga stone hanggang sa makainom siya. And doon naman sa Pagong and Matsing, parang si Matsing kasi parang niloko niya si Pagong, parang niloko niya si Pagong, and then si Pagong naman is nag-revenge siya. And this shows that parang lahat ng mga decisions natin or actions ay pwedeng may magandang dulot or bad na dulot. Next naman is, fourth, these stories were originally shared through oral traditions, and these stories have been passed down from one generation to another through oral storytelling. Halimbawa, ang Pagong at Mang Matsing ay isang parang kilalang kwentong bayan na madalas ipinikwento ng mga magulang sa mga bata, ng mga matatanda, na kung saan para may mapulot din tayong aral dito. And because of this oral traditions, and these stories remain alive and continue to inspire new generation. Ngayon naman ay dumako tayo sa differences across cultures. So, yung team ng tatlo is first, cleverness, second is perseverance, and third is greed. Doon tayo sa una, The Monkey and the Crocodile. So, napaulit-ulit na lang tayo kung paano nga ba naipakita ni Monkey ang kanyang katalinuhan sa pagtakas kay Crocodile. And dito is, sa halip na matakot si Monkey, is parang ipinakita niya or parang mabilis siyang nag-isip ng kanyang dahilan, dahil doon sa sinabi niyang, naiwan ko ang aking puso doon sa kabilang pampang. Parang doon pa lang is ang talino na ni Monkey. At ito namang si Crocodile naniwala agad, kaya parang mabilis nang nakatakas si Monkey. And dito makikita natin na parang mas makapangyarihan talaga yung ating talino kaysa sa lakas. And next naman is perseverance. Doon naman sa The Crow and the Pitcher, and these fables teaches us to never give up. Makikita natin sa kwento na hindi maabot nga ni Uwak yung tubig para makainom siya. Pero sa halip na parang sumuko siya, ayoko na, ganto ganyan, hindi niya sinabi yon. Kundi nakaisip siya ng paraan na, ay siguro maganda yung
idea na maghulog na lang ako ng mga bato. So, ayun nga yung ginawa niya. Naghulog siya ng mga bato sa sa pitzel, and then hanggang sa tumaas ang tubig at nakainom siya. And dito naman, mahalaga talaga yung tiyaga at pagpupursige natin para makamit natin yung parang layunin natin or goal natin sa buhay. And next naman is greed, kasakiman. And dito naman parang yung tale na ito is parang pinapaalala sa atin na the dangers of selfishness. Parang ipinakita ito na nang piliin ng Matsing ang parang itaas nga itibahagi ng puno ng saging na kung saan parang mas mabilis tumubo at ibinigay niya kay Pagong ang parang pinakababang bahagi ng puno. And dito na makikita yung pagiging makasarili ni Matsing at pagiging sakim niya. And parang yung kanyang kasakiman is parang nagdulot ng kapahamakan. Diba? So, in the end, sunamit lang itinapahamak. So, dito naman tayo sa integration into literature-based teaching. And these stories help students understand morals naturally. Kapag kasi binasa natin sa kanila gamit yung first language nila is parang mas makaka-relate sila, mas maiintindihan nila ng mabuti yung stories and yung actions ng mga characters. And then, dito din is natututo sila ng mga values tulad ng friendship, cleverness, honesty, ganito at marami pang iba. Or dito din, hindi lang sila parang nagre-recall ng mga past, ng mga details, pero kundi nag-iisip din sila or parang nagre-reflect din sila, kaya mas naiintindihan nila ng deeper meaning at to the point na nai-apply na nila ito sa kanilang buhay. So, ano nga ba yung importance ng fables na ito doon sa early childhood educations? And stories are very important sa early childhood education. Alam naman natin ito dahil natutulungan yung mga bata na matutong kumilos, kung paano sila makihalubilo sa iba, or sa pamamagitan ng fables na ito, nade-develop yung values nila tulad ng honesty, patience, wisdom, and kindness. And kapag natututo rin sila tungkol sa consequences ng greed or sa sa selos, ganto ganyan, and betrayal, gaya na lamang doon sa kwento. And nakakatulong din yung pakikinig nila ng kwento para mas ma-improve yung yung vocabulary nila and yung imagination nila mas lumalawak, tapos yung communication skills nila ganon, lalo na sa listening and speaking. And higit pa dito is parang makaka-relate sila sa emotions ng mga characters. Kaya naman natutuso silang maging empathize or magiging empathetic, basta yung way na para mas maintindihan nila yung feelings ng ibang tao, magiging empathetic. So in conclusion, the fables from the three different countries such as India, Greece, and the Philippines demonstrate that even though we have different cultures, we share the same or similar moral teachings sa mga bata, kagaya ng mga nabanggit natin kanina from the different fables. And the stories can teach values such as wisdom, patience, fairness, and intelligence, which is very suited sa mga bata or sa mga children because of sa napakagagandang values na makukuha nila in that fables or stories. Fables remain powerful educational tools for young learners.
Because yung fables ay gumagamit ng mga animals, it can attract yung mga learners, and doon pa lang sa stories na na-present sa atin, makikita na natin kung gaano kahalaga yung mga values na naituturo or na-incorporate doon sa mga fables or stories na iyon. Through the different stories na nabanggit kanina, or hindi lamang sa fables na mga nabanggit namin, but through other stories na kakakitaan ng mga napakagagandang lessons for the children, matutulungan sila on how to think, how can they think, or paano sila magbe-behave, and understand consequences of their actions.